sari-sari, pagliligtas niya sa atin. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pag-ibig, biyaya at kapayapaan ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Sa misang ito mga kapanalig, tayo ay patuloy na humingi ng tulong sa ating Amang nasa langit, lalo na ang ating kahilingan sa kagalingan ng ating mga karamdaman sa pangangatawan, sa ating espiritual, sa ating isipan at puso. Ating isama sa misang ito ang panalangin para sa mga kapanalig nating may mga karamdaman na nasa kanilang mga tahanan, gayon din ang mga nasa ospital. Mga kapatid, alalahanin natin kung gaano ang pangangailangan natin sa banal na Espiritu sa ating buhay at kung paano tayo di naging karapat-dapat sa kanyang pananatili sa atin. Panginoong Hesus, ipinagkaloob mo ang banal na Espiritu sa iyong mga alagad upang maging guro at tagapagtanggol nila. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ipinagkaloob mo ang banal na Espiritu sa iyong simbahan upang makaakay ito sa buong katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, pinagkaloob mo ang banal na Espiritu sa iyong simbahan upang maging bukal ito ng pagpapatawad at pagpapakabanal. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Luluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila magkalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinababanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan sa ipinahahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mong ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat, para puspusin ang kalooban ng tanan noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa
ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animoy hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang waring mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita sa iba't ibang wika ayon sa ikinaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang atin-ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsia, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia at Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Meron pa silang taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto, at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cyrene, at mga nakikipanirahan mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Creta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa atin-ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Pinupuri ka, poong Diyos, nitong aking kaluluwa, o Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig, ikaw, poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon sila mula. Taglay mo ang espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha, ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ni naman Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasa lahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay binigyan na iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Espiritu'y aming taglaw. Kami iyong liwanagan sa ningas ng pagmamahal. Alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang patnubay, ang espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyong buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat nagsasalita siya, hindi sagana ng kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang naririnig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Para paparangalan niya ako sapagkat sa akin nagmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ako sinabing sa akin nagmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang salitang Pentecostes, dahil yan ay ating ipinagdiriwang sa linggong ito, mga kapanalig, ay may literal na ang ibig sabihin ay 50 o 50. Para sa mga Hudyo, ang 50 araw, ito ay ipinagdiriwang matapos ang 50 araw ng pista ng Pampaskwa. Para naman po sa ating mga Kristiyano o sa mga Kristiyano, ang 50 araw o pinagdiriwang ito matapos ang 5 araw ng Pasko na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga Hudyo, ito ay orihinal na ginagawa matapos ang kanilang anihan ng kanilang mga pananim at di naglaon ay isinama na nila ang paggunita sa pagkapako ng Diyos matapos ang dilubyo na naganap sa panahon ni Noah at sa panahon ni Moises sa bundok Sinai. Ngunit mga kapanalig, ano nga ba ang naganap, ating balikan sa panahon ng Pentecostes? Ating narinig mula sa unang pagbasa at pangalawang pagbasa hanggang sa ating ebanghelyo sa araw na ito, ang mga nangyari sa panahon ng Pentecostes. Isinalaysay dito ang bawat yugto ng muling pagbaba o ang pagbaba ng Espiritu Santo sa mga apostoles at kay Maria. May 4 na yugto na makikita natin sa panahon ng Pentecostes. Una, bumaba ang banal na Espiritu Santo sa mga apostoles at kay Maria na hugis dilang apoy. At pangalawa, ang mga takot na mga apostoles ay nagbagong anyo sa pagiging matapang at mapusok na mga tagapaghatid ng mabuting balita at nagbigay biyaya sa pagiging magaling magsalita sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At ang pangatlong kaganapan, ang mga tagapakinig nito at tagapakinig sa kanila ay nakaranas ng direktang paglukob ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng biyayang makapagsalita sila sa mga lokal na dialekto. At initong narinig sa unang pagbasa kung saan marami sa mga lokal ang nagulat sapagkat sila Pedro ay natuto ng magsalita sa kanilang wika at mas naramdaman ng mga ito ang presensya ng Panginoon. At sa huli, ang sinong mga Kristiyano ay naging buhay na saksi at naging matapang sa pagpapahayag
ng pananampalataya kay Kristo dahil mas lalo na nilang nauunawaan ang pananampalatayang kanilang sinasabuhay. Sa ating panahon mga kapanalig, tandaan natin na ang banal na Espiritu Santo ang siya'y nagbibigay buhay sa ating simbahan. Siya ang nagbibigay buhay sa ating pananampalataya. Kaya palagi nating hinihingi ang presensya ng Diyos Ama at ng Diyos Anak sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu Santo sa ating buhay. Kaya mahalaga at malaki ang papel ng banal na Espiritu Santo sa ating buhay pananampalataya. Una, ito ang nananahan na Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tayo ay naging kanyang templo. Ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo nananahan din sa bawat isa sa atin. At pangalawa, ang Espiritu Santo, ang papel ng Espiritu Santo, ang Diyos na nagpapalakas o nagpapalakas na Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tayo ay kanyang binibigyan din ng lakas at suporta upang labanan ang mga pagsubok, mga tukso sa ating buhay at ating pagsusumikap makiisa sa misyon ni Kristong maging kanyang buhay na saksi bilang mananampalataya. Pangatlo, bilang papel ng Espiritu Santo, bilang nagpapabanal na Diyos, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ginagawa niya tayong banal sa pamamagitan ng sakramento. At atin itong natatanggap mga kapanalig, diyan sa ating pamumuhay o sa ating buhay sa binyag, tayo ay naging kanyang mga anak at tagapagmana ng kalangitan, ng kaharian ng Diyos. Sa ating pagtanggap naman sa kumpil, tayo ay naging kanyang templo, tahanan at nagtatanggol ng pananampalataya. At sa ating pakikipagkasundo at sakramento ng anointing of the sick, tayo ay kanyang hinihilom at pinapatawad sa ating mga kasalanan. At sa ating namang pagtanggap sa katawan at dugo ni Kristo sa Eucharistia, tayo ay kanyang binubusog ng tinapay at alak na nagmumula sa langit. At sa huli, ang sakramento ng pagpapari at ng matrimonya, tayo ay kanyang ginagawang bayan ng Diyos, kaisa ng Panginoon, bahagi ng katawan ni Kristo. At pang-apat, ang papel ng Espiritu Santo bilang guro at gabay na Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, tayo ay patuloy na pinapaalalahanan niya sa turo ng ating inang simbahan. Kumikilos ang Espiritu Santo upang mas lalo nating maunawaan ang pananampalataya at turo ng ating inang simbahan. Bilang nakikinig at nangungusap na Diyos, ang Espiritu Santo rin sa pamamagitan niya ay nakikinig sa ating mga panalangin at nangungusap sa atin sa pamamagitan ng ating pagbabasa sa mabuting balita o ng banal na Biblia. Makikita natin na tayo'y habang nagdarasal, naririnig ng Diyos, tayo rin ay nakikinig sa Kanya sa pamamagitan ng salita Niya, sa pamamagitan ng banal na Biblia. At sa uli, bilang mapagbigay na biyaya sa pamamagitan ng Espiritu Santo, binubuhos ng Diyos ang biyaya sa bawat isa sa atin, ang bunga, dulot ng ating malalim na ugnayan at pananampalataya sa Diyos at karisma upang patuloy nating mapalago ang kaharian ng Diyos sa paglilingkod sa Kanyang bayan, sa paglilingkod sa Kanyang simbahan, sa paglilingkod para sa Kanyang kaharian. Kaya naman mga kapanalig, ano ang mensahe ng ating pagdiriwang sa araw na ito para sa ating buhay? Para sa ating sarili. Paano natin maisasabuhay lalo ang presensya ng banal na Espiritu sa ating pananampalataya? Mahalagang ating patuloyin ang Espiritu Santo sa ating buhay at gabayan, at sana tayo ay gabayan sa ating paglalakbay at pananampalataya.
At mangyayari lamang ito kung sa pamamagitan ng pamumuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Atin itong isabuhay at ipadama sa kapwa ang kanyang presensya. Tayo nawa ay maging mabuting ehemplo, maging mabuting modelo ng presensya ng Diyos sa ating kapwa. Nawa ang bawat isa sa atin, mga kapanalig, ay maging dahilan upang ang bawat isa, ang kapwa, ang mananampalataya ay lalong bumalik sa piling ng Diyos dahil tayo ay naging mukha ni Kristo para sa ating kapwa. At mangyayari din ito sa pamamagitan ng ating patuloy at tapat na panalangin sa Panginoon upang ilayo tayo sa lahat ng mga tukso at ng kapahamakan. Gayon din o sa pagpapasalamat sa biyayang ating natanggap sa araw-araw. Sa pamamagitan din ng ating pakikinig sa Kanya, sa ating pagbabasa ng Biblia, pakikinig sa salita ng Diyos sa mga misa at sa anumang gawain na mapapakinggan natin ang salita ng Diyos. At sa huli, mga kapanalig, mangyayari lamang ang mga bagay nito kung patuloy tayong at matuto tayong humingi ng tawad sa lahat ng ating kasalanan at patuloy na maglingkod sa ating kapwa. Ang presensya ng Espiritu Santo sa ating buhay ay patuloy na kumikilos habang tayo nagpapalalim ng ating pananampalataya sa Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya at paglilingkod sa ating kapwa. Amen. Ngayon, mga kapanalig, ating dasalin ang Oratio Imperata. Ama naming mapagmahal, na lumikha ng sangkalupaan at sanlibutan at ng mga kahangahangang kalikasan na dinadaluyan ng buhay ng iyong mga nilikha, mapagkumbaba kaming sumasamong ipagkaloob mo na ipag-adya kami sa matinding init na bumabagabag sa mga tao ngayon, humahadlang sa mga gawain at nagdudulot ng panganib sa buhay at hanap buhay. Bumuhos nawa ang biyaya ng ulan upang tubigyan ang aming mga bukid at mga nanunuyong lupa, mapigil ang mapipintong krisis sa tubig at kuryente, at pati rin ang mga uhaw sa tubig araw-araw. Sa hudyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang huminto na ang patuloy na pag-init ng panahon nang ang iyong bayan ay maging abala sa bubungang gawain at ang mga kabataan ay magpatuloy sa kanilang pag-aaral ng may kapanadagan at kaginhawaan. Diyos naming maawain at mapagbigay, imulat mo ang aming mga mata sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga nilikha at hubugin mo kaming maging mapagmalasakit para sa kalikasan. Turuan mo kaming maging mapagkakatiwala ang tagapagngalaga ng iyong nilikha upang mapakinabangan namin ito ng may pananagutan at mapangalagaan ito laban sa pang-aabuso at paglulusday. Ngayong panahon ng krisis, mahal naming Panginoon, himukin mo kaming lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal. Mapagmahal na Diyos, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, ipinagkatiwala mo ang bayang Pilipino sa makainang pagkalinga ng mahal na Birheng Maria. Dinggin mo ang mga panalangin ipinamimintuho namin sa Kanya para sa pagtataguyod niya sa amin, ang bayan labis niyang minamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, Ipanalangin mo kami. Santa Rosa ng Lima, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. ngayon mga kapanalig, ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga pangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isa ng ang Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa karoon ng mga yumao, na may katlong araw na buhay ng uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga pangyarihan sa lahat,
Doon magmumulat papalito at hukom sa nangungubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal simbahang Katolika, sa asamahan ng mga banal, sa patawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay ng walang hanggan. Amen. Atin ngayong ihanda ang ating mga sarili para sa pag-aalay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong amay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapalibangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay isiniwalat nawa ng Espiritu Santo ngayong ginaganap ang paghahaing ito na siya rin nawang maglahad ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espirito'y lumulukob sa mga taong tinubos ng iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos ng bansa, ikaw ang dinadakila. Espirito'y lumilikha ng nagkakaisang diwa. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Ernesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa
masama. Hinihiling namin kami adiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kariyan at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayo. At sumayo rin. Mga kapanalig, tayo magbigayan ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapa po mga kapanalig. Cordero ng Diyos, managalis ng mga kasalanan ng ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ipagkaloob mo sa amin ang Mga kapanalig, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa bere ng katotohanan. O bere ng katotohanan, ina ni Jesus, ang nagkatawan taong salita. Salamat sa iyo, anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo ako maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ko sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan,
Ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamamagitan ni Jesucristo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago ang huling pagbabasbas sa mga kapanalig, ilangin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain kayo ng banal na Espiritu ng kasaganaan ng kanyang handog, patuloy nawa kayong gabayan sa kabanalan ng inyong buhay. Amen. Nawa tupuking lahat ng apoy na nanaog sa mga disipulo ang lahat ng kasamaan na sa inyong mga puso at pagningasin ang mga ito sa dalisay na liwanag. Amen. Tibayan nawa ng Diyos ang iyong pananampalataya sa mga oras ng alinlangan at pagkalooban nawa kayo ng inaasahang buhay na walang hanggan sa piling ng mga banal. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na misa, humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Magsingawin kayo sa Panginoon.